Nagpunta kami sa isang pangmayamang restaurant. At ayan nga't late na naman kaya nagmamadali. At umeksena kami ng papaisa dito sa mga pailaw. Medyo naghanda nga ako ng papaisa diyan dahil medyo maganda nga yung pupuntahan natin. At dumaan muna kami dito sa pangmayamang restaurant na katulad dito. Dito lamang sa Pinamalayan. Sa mga nais ma-experience yung ganitong klase ng ambience, ay pumunta lamang kayo dito sa Kapay, Pilipinas, dito sa Pinamalayan. At ito yung may-ari niya na magpapagawa sa akin ng gown. Na minute ko muna dito at pinakain muna kami diyan. Siyempre, para mas bongga, kainin natin yung mga ino-offer sa atin. At pagkatapos niyan ay nilibot ko muna itong napakagandang restaurant na ito dito para naman mas ma-feel ko yung ambience niya na pang ibang bansa talaga. At pagkatapos niyan ay dumiretso na kami papuntang Bansud para naman sa briefing ng mga inimbitahang judge para sa pailaw na gaganapin mamaya. Kaya naman nagmamadali na ako diyan dahil medyo late na nga tayo at medyo nakakahiya na sa kanila. Pero tamang-tama lang pala yung dating natin dahil hindi pa naman sila masyado nagsisimula. Kaya naman ito, nandito na yung mga judge na magiging kasama ko. At after ng briefing ay pumunta na agad kami dun sa mga Christmas village na ating i-judge. Dahil dito nga tayo na-assign sa mga Christmas village ay ito yung ating mga i-judge. At ang mga Christmas village nga ito ay kalimitan mga gawa sa mga recycled materials. At kalimitan itong mga ganitong klase ng mga decoration ay dito lamang sa Bansud makikita. Kaya naman pinull out muna kami mag-judge para naman umattend muna dito sa opening ceremony nila. At maya-maya nga ay nag-opening na sila at maya-maya ay tinawag na rin tayo diyan bilang isang hurado. Tuwa at galak talaga yung nararamdaman ko diyan dahil kahit minsan hindi man lang sumagi sa isip ko na maging isang hurado sa mga ganitong klase ng mga event. At dahil nga sa tulong ng ating pagpupursigi sa pagbablog ay medyo nakikilala tayo at eto na nga naging hurado na tayo sa mga ganitong klase ng event. At dahil nga medyo marami tayong mga kaalaman sa mga ganitong klase ng bagay ay maraming aspeto ang aking isinaalang-alang para ma-judge ng maayos yung mga Christmas village na ito. Naandiyan yung klase ng materials na ginagamit, yung pagkaka-organize sa pagkakagawa niya, kung paano mag-corporate yung color doon sa mismong Christmas village, tapos yung kabuoang ganda ng pagkakagawa nito at konsepto. Bali, i-judge namin siya ng umaga na walang ilaw para mas makita namin yung mga detalye niya. At ayan nga, nagpahinga muna kami at pagkatapos niyan ay nag-fireworks display muna dito sa munisipyo dahil opening na nga ng kanilang pailaw dito ngayon. At napakaraming tao yung dumalo kaya naman galak na galak talaga ako makadalo dito. After nga ng mga ganap ay bumalik na ulit kami sa mga Christmas village na dapat naming i-judge ng may ilaw na. At nag-iba na nga yung konsepto ng pag-judge namin dahil nag-iba na siya ng itsura lalong-lalo na kapag may ilaw na. Lalong lumabas yung ganda ng mga Christmas village na ito kaya naman medyo nahirapan kami sa pag-judge dahil magkaiba yung judging namin doon sa first part na walang ilaw at magkaiba din dito sa may ilaw na. Kaya naman kung ano yung pinakamaganda at pinakamaayos na Christmas village, ayun yung napili namin. Bali sa judging nito mga Christmas decorations dito sa bayan ng Bansud ay 3 ang magiging parte ng mga judges. Bali kami yung nauna mga judge dito sa opening tapos magkakaroon pa sila ng second part at finale judges. Kaya naman mas magiging mahigpit pa yung labanan dito lalong-lalo na kapag ibang set of judges na yung mga tumingin dito at sinasaalang-alang din dito yung tibay ng pagkakagawa niya dahil nga January pa siya. If a final judging, kailangan matibay ito mga Christmas village na to hanggang sa matapos yung judging nila at matapos sa awarding. Mas dumami na nga yung dating ng mga tao dito lalong-lalo nung paggabi na nung nailawan na lahat ng mga Christmas decoration. Kaya naman mas naging masaya yung mga nangyari sa amin dito dahil manghang-mangha talaga kami sa mga nakikita naming decoration dito. Sa aking sariling bayan na bayan ng Pola ay may mga ganito din klase ng decorations at makikita nyo yun sa mga vlogs ko soon dahil nag-effort talaga ang mga munisipyo para sa mga Christmas decor na yan. At pagkatapos nga namin mag-judge ay nagtipon-tipon na ulit kami dito sa conference hall para naman tapusin yung mga pinag-judge namin at kumain na kami ng dinner namin dahil nga inabot na kami ng gabi.
Masasarap yung mga pagkain inihain sa amin dito kaya naman nagpapasalamat ako kay Sir Leo Kapapas ng Bansud. Pagkatapos nga namin i-finalize lahat ay nagsimula na rin kaming magsiuwian at nandito nga yung isa kong friend na designer din na si Ram. At bago nga kami umuwi ay lumibot muna kami dito sa mga napakabongga mga parol dito sa labas ng kanilang munisipyo. Bale itong kasama kong si Ram ay dito siya nag-judge sa mga parol kaya naman nagpasama muna ako sa kanya upang libutin itong mga parol na ito dahil manghang-manghanga ako sa mga malalaking parol nila dito. Napakagaganda at napakabongga ng mga parol dito sa bayan ng Bansud. Kaya naman kung gusto nyong pumunta at matunghayan yung mga grand parol dito at mga Christmas decoration ay pumunta lamang po kayo tuwing gabi. Bilang isang artist nga ay manghang-manghanga ako sa mga ganitong klase ng bagay. Tinitingnan talaga namin yung klase ng mga material na ginamit at kung paano talaga ito ginawa. At masasabi ko talagang pinagtuunan ng pansin yung mga parol dito, lalong-lalo na sa paglalagay ng mga lights nito. Talaga namang napakaganda ng mga parol na ito. Kung tutuusin nga ay nagalingan talaga ako sa mga gumawa ng mga parol na ito. Kung sino man kayo ay napakagaling po ninyo. Kaya naman saludo po ako sa mga artist sa ganitong larangan. At mayroon nga akong mga nakita dito na mga magagandang parol na naging favorite ko talaga. At masasabi kong baka ito yung manalo. At pagkatapos nga na yan ay pumunta na kami dito sa pinakamalaking Christmas tree dito sa bayan ng Bansud. At hanggang dito na lamang po. See you sa next video.